Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagninilayan ngayong umaga ay matatagpuan sa Mateo, Kabanata 23, talatang 11 hanggang 12. Ito po ang sinasabi: datapwat ang pinakadakila sa inyo ay magiging lingkod ninyo, at sinumang nagmamataas ay mabababa, at sinumang nagpapakababa ay matataas. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit at nagpakumbaba sa iyong harapan na humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Patawarin niyo po kami, O Diyos, at bigyan niyo po kami ng karunungan upang makasunod sa iyong kalooban. At gabayan niyo po kami sa lahat ng aming mga ginagawa. Maraming salamat po, Panginoon, sa muli mong pagising sa amin sa umagang ito, upang kami ay patuloy sa aming mga gawain sa buhay. Maraming salamat po sa biyaya ng paglilingkod sa pamagitan ng iyong departamento, ang Chaplaincy Department, Panginoon, ng Philippine Christian University. Salamat po sa pagkakataong maging daluyan ng inyong pag-ibig, habag at liwanag sa loob ng aming pamantasan. Panginoon, patuloy ninyo pong pagpalain ang aming chaplain, ang aming mga guro at mga mag-aaral na kanilang pinaglilingkuran. Bigyan niyo po sila ng karunungan, malasakit at lakas ng loob upang maging tapat sa kanilang tungkulin. Ang maghatid ng inyong salita, magbigay ng pag-asa sa mga nanghihina, at magpahayag ng inyong kabutihan sa bawat pagkakataon. Naway maging sentro ng kapayapaan at espiritual na paggabay ang departamentong ito sa buong komunidad ng PCU. Tulungan ninyo po kaming maging mga tagapagdala ng liwanag ni Kristo, mga tagapagpayo na may malasakit, at mga lingkod na handang makinig at maglingkod ng may kababaang loob. Basbasan ninyo ang aming mga programa, kapilya at mga gawain. Naway bawat pananalangin, pagtuturo at pagsamba ay maging kasangkapan upang ang bawat puso ay mas lalong mapalapit sa inyo. Panginoon, naway ang aming departamento ay patuloy na maging ilaw ng pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa loob ng universidad at sa mas malawak pang komunidad. Kami po ay nagpapasalamat sa inyo sa biyaya ng karunungan at pag-ibig na patuloy ninyong ipinagkaloob sa Departamento ng Institute of Philosophy and Religious Study dito sa Philippine Christian University. Salamat po sa pribilehiyo na kami maging bahagi ng isang institusyong naghahangad na hubugin ang isipan at puso ng mga mag-aaral tungo sa katotohanan, kabutihan
at pananampalataya. Gabayan ninyo po ang aming mga guro, kawani at mga estudyante upang maging tapat sa aming bukasyon bilang tagapagturo at tagasunod ng inyong kalooban. Naway maging sentro ng aming pag-aaral at pagninilay ang inyong salita upang sa aming paghahanap ng karunungan ay lalo naming makilala kayo, ang bukal ng lahat ng katotohanan. Ipaalala ninyo po sa amin na ang tunay na filosofiya ay hindi lamang paghahanap ng kaalaman, kundi paglalakbay tungo sa inyong banal na karunungan. Bigyan niyo kami ng pagkakaisa, malasakit at integridad sa aming departamento. Naway maging liwanag kami sa loob at labas ng iyong paaralan, mga tagapagdala ng pag-asa, katarungan at pag-ibig ni Kristo sa aming kapwa. Panginoon, patuloy ninyo pong basbasan ang aming mga programa, proyekto at mga adhikain. Naway ang lahat ng aming ginagawa ay maging kalugod-lugod sa inyo at magbunga ng mabuting epekto sa lipunan at sa simbahan. Aming ding inilalapit sa inyo amang makapangyarihan sa lahat. Sa inyong harapan na may pusong mapagpakumbaba. Kayo ang Diyos na nagbibigay buhay at nagpapagaling, ang tunay na manggagamot ng aming katawan, kaluluwa at espiritu. Panginoon, aming idinadalangin ang mga kapatid naming may karamdaman. Hawakan ninyo po sila ng inyong mapaghimalang kamay. Hipuin ninyo ang kanilang mga sugat at pagod na katawan at bigyan niyo sila ng lakas at kagalingan na nagmumula sa inyo. Sa oras ng kahinaan, O Diyos, naway maramdaman nila ang inyong presensya. Palakasin ninyo ang kanilang pananampalataya upang sa gitna ng sakit ay makita nila ang iyong kabutihan. Pawiin ninyo ang kanilang lungkot at palitan ito ng pag-asa. Kung ito'y ayon sa inyong banal na kalooban, ibalik ninyo sa kanila ang kalusugan at kasiglahan. Pagpalain din po ninyo ang mga doktor, mga nurse, at lahat ng nag-aalaga sa kanila. Gamitin ninyo sila bilang kasangkapan ng inyong pagpapagaling at kami, Panginoon, na kanilang mga kasama, naway maging tagapaghatid ng pag-ibig, aliw at pananalig sa inyo. Sa lahat ng ito, Panginoon, kami nagtitiwala sa inyong kabutihan at plano. Hindi man namin maunawaan ang lahat. Alam namin sa inyo ay may layunin at pag-asa. Sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas at manggagamot. Aming amang makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa aming bansang Pilipinas. Isang lupang pinagpala ninyo ng yaman, kagandahan at mabubuting tao. Ngunit sa kabila ng aming mga pagpapala, amin pong inaamin na madalas kaming nagkukulang. Kaya't kami lumalapit sa inyo, humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan bilang mamamayan at bilang bansa. Panginoon, hipuin ninyo ang puso ng bawat Pilipino. Pag-ibayuhin ninyo sa amin ang pagkakaisa, ang pagmamahal sa bayan at ang malasakit sa kapwa. Bigyan ninyo kami ng tapang na tumindig para sa katotohanan at ng kababaang loob upang maglingkod sa inyo at sa aming kapwa-tao. Idinadalangin namin ang aming mga pinuno, ang Pangulo, ang mga mambabatas, ang mga hukom at lingkod bayan. Bigyan niyo sila ng karunungan
katapatan at takot sa Diyos upang ang kanilang mga desisyon ay maghatid ng katarungan at kapayapaan. Panginoon, ilayo ninyo ang aming bansa sa anumang sakuna, kaguluhan at katiwalian. Pagharian ninyo ang aming lipunan ng inyong pag-ibig at katuwiran. Pagpalain ninyo ang mga magsasaka, mga manggagawa, guro, kabataan, at lahat ng nagsisikap para sa kinabukasan ng aming bayan. Naway maging ilaw ang Pilipinas sa mga bansa, isang bayang matuwid, mapagmahal, at tapat sa inyo. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, na aming pag-asa at kaligtasan. Amen. Ang Matthew 23:11 hanggang 12. Ang kabanatang ito, mga kapatid-igsoon ko, si Jesus ay nagsalita sa mga tao at sa kanyang mga alagad tungkol sa mga eskriba at mga parisiyo. Ang mga taong ito ay mga relihiyosong pinuno noong panahon niya. Mga taong dalubhasa sa batas at turo ng Diyos. Ngunit sa kabila ng kanilang kaalaman, sila ay binatikos ni Jesus dahil sa kanilang pagpapaimbabaw at pagmamataas. Hindi niya itinanggi na tama ang kanilang mga itinuturo. Ngunit sinabi niya na huwag ninyong tularan ang kanilang mga gawa sapagkat hindi nila ginagawa ang kanilang sinasabi. Ito ang aral na madalas nating kaligtaan, mga igsoon, na mas mahalaga ang puso kaysa panlabas na anyo, at ang pagpapakumbaba kaysa kapangyarihan o katanyagan. Sinabi ni Jesus na ang mga parisiyo ay mahilig gumawa ng mabubuting bagay upang makita ng mga tao. Isinusulat nila ang malalaking kasulatan sa kanilang noo. Pinahahaba ang laylayan ng kanilang mga damit at gustong-gusto nilang tinatawag na guro o rabay. Ngunit sa katotohanan, mga igsoon, ang kanilang mga puso ay malayo, malayo sa Diyos. Ginagawa nila ang lahat upang purihin ng tao, hindi upang purihin ang Diyos. Sa ating panahon, mga igsoon, maaaring hindi tayo nagsusuot ng mahabang damit ng mga parisiyo. Ngunit maaari rin tayong magpanggap na makadiyos sa labas habang sa loob puno naman ng kayabangan, galit o inggit. Mga igsoon ko, ang tunay na kabanalan ay hindi nasusukat sa posisyon o titulo, kundi sa pagiging tapat sa puso sa harap ng Diyos. Sinabi ni Jesus, ang pinakadakila sa inyo ay magiging lingkod ninyo. Ang kabalikaran ng mundo, ang turo ni Kristo. Sa mundo, ang dakila ay ang makapangyarihan. Ang kaharian ng Diyos, ang dakila ay ang mapaglingkod at mapagpakumbaba. Ang tunay na leader ay hindi naghahari. Hindi naghahari ang tunay na leader, kundi naglilingkod.
Ang tunay na karunungan ay hindi pinagyayabang, kundi isinasabuhay. At ang tunay na kadakilaan ay hindi nakikita sa karangyaan, kundi sa puso ng paglilingkod at kababaang loob. Isipin si Jesus, mga igsoon, ang anak ng Diyos, ngunit hinugasan niya ang mga paa ng kanyang mga alagad. Siya ay hari ng mga hari, ngunit siya ay ipinako sa krus bilang isang alipin. Ito ang sukdulang larawan ng pagpapakumbaba. Mga igsoon ko kay Kristo, tayo ay tinawag ng Diyos, hindi upang ipagmalaki ang ating tungkulin, ating titulo o posisyon, kundi upang gamitin ang mga ito upang maglingkod. Ito man ay sa paaralan, sa simbahan, o sa komunidad. Ang tunay na Kristiyano ay hindi naghahanap ng karangalan, kundi nagbibigay ng karangalan sa Diyos. Kapag natutunan nating ibaba ang ating sarili, mga igsoon, itataas tayo, no? Itataas tayo ng Diyos sa kanyang tamang panahon. Kapag itinuturo natin ang papuri sa Diyos, hindi sa ating sarili, siya mismo ang magbibigay sa atin ng tunay na karangalan. Mga igsoon, ang mensahe ni Jesus sa Matthew 23, 1-12, ay malinaw. Ang sinumang nagmamataas ay ibababa, at ang nagpapakumbaba ay itataas. Sa bawat araw, mga igsoon ko, piliin nating maglingkod ng may kababaang loob. Tularan natin si Kristo na naglingkod, hindi pinaglingkuran. At sa ating mga gawa, salita at pakikitungo, ipakita natin na tayo ay mga anak ng Diyos na may pusong mapagpakumbaba at handang maglingkod para sa kanyang kaluwalhatian. Manalangin tayo. Salamat sa iyong salita, O Diyos, na nagtuturo sa amin ng tunay na kahulugan ng kadakilaan. Hindi sa posisyon, kundi sa paglilingkod. Hindi sa pagmamataas, kundi sa pagpapakumbaba. Tulungan mo kaming maging tapat, mapaglingkod, at mapagpakumbaba sa lahat ng aming ginagawa. Naway sa aming buhay, makita ng iba ang iyong kabutihan at kapangyarihan. Pagpalain mo po, O Diyos, ang iyong mga anak na patuloy na nakikinig at isinasabuhay ang iyong mga salita, upang ikaw, O Diyos, ay makita sa kanilang mga buhay. Ingatan mo sila, Panginoon, sa anumang bagay na kanilang ginagawa. Pagpasok sa trabaho, ilayo sila sa kapahamakan. Bigyan mo sila ng proteksyon. Bigyan mo sila ng kalakasan, O Diyos. Maraming salamat po. Ito ang aming dalangin na may pagpupuri at pasasalamat sa matamis na pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen.